salamat sa Panginoon. Thank God for the breath of life. Muli din ako tayo ng Panginoon dito sa sambahayan. Sa ating Psalms 103. Verse 1, I was glad when they said unto me, let us go to the house of the Lord. Amen. We're so blessed mga kapatid. Wala tayong sabaling na karamdaman. We are alive. Meron tayong lakas. May boses. Hallelujah. It's a lot. Meron tayong fellowship with God and fellowship you brothers and sa mga viewers today. So this time, bibigyan tayo ng konting encouraging word mga kapatid. Kanilang sabi nga dito, karamihan sa atin ay namumuhay sa makikot abang pamumuhay. Kasisiyahan na rin sa maliit na pananampalataya, kaya hindi tuloy natatamo ang nais ng Panginoon na ipagkakaloob sa atin. Ito mga kapatid, tuturuan tayo ng Panginoon para lumawak. Amen, na hindi dapat tayo nandun lang tayo sa isang ganitong sitwasyon. Amen? Ang buhay spiritual natin. So, napakaganda nito mga kapatid. It's time. It's time to be mature. It's time to be spiritual growth. Hindi na tayo dapat laging bibilang. Amen? Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Bilang mananampalataya, kailangan tuklasin ang kaloob ng Diyos sa inyo at sa akin at paunlarin ito upang lalong maging kagamit-gamit sa kanyang gawain. Amen? Amen. Wow. Hallelujah. Ang ating talatang ngayon ay higit na maliliwanagan kung maunawaan ang kaibang ugali o kusturi ng kanilang kapanahunan ng isinulat nito. Noon, kapag ang hari ay galante o mapagbigay at nais niyang ipadama ang kanyang magbibigay halaga sa panauhin o ambassadors, sinasabi niyang buksan mong maluwang ang iyong bibig. Amen? Hallelujah. Sinasabi niya, hallelujah. At ito ay pinupuno na napakasarap na napakasarap ng malinamnam na karne. Samantalang kung panahon naman ng natatanging okasyon, nagbibigay ito ng mga mamahaling alahas, sa ganitong kaugulit ay pinapahigang awit 81. Alam natin na ang ating Diyos ay handang ipagkaloob sa sino mang may malinis na hangarin at higit pa kaysa sa napagkakaloob ng isang hari. Kaya hinahamon tayong palawakin ang ating pananampalataya. Ito mga kapatid, meron tayong bibigyan example mga kapatid. Amen? Mayroon isang feeding center o feeding ministry na nasa isang napakahirap na pamayanan. Ayan. Sinabihan ang mga naroon na magdala ng lalagyan kakasya sa 2 tasang sopas. So, ibig sabihin lahat ng mga magdadala sila ng tasa. Paglalagay ng 2 tasang sopas. Amen? May isang bata, mga 7 na taon, at gulanin ang damit at marumi. Nahihiyang nakangiting inaabot ang dalang lalagyan. Okay? Binibigyan niya ng lalagyan. Hallelujah. Praise God, hallelujah. At nagkatinginan, hallelujah, praise God. At nagkatinginan dalawang maglalagay ng sopas pagkat ang dala ay 1 galon. Amen. So, ang sabi, 2 tasa na ang dapat dalhin para nga naman mabigyan lahat. By faith. Kaya itong batang ito, nagdala sila ng malaking galon. By Amen? faith. So, praise the Lord, hallelujah. Sinagot naman ang isa, bumulong ang isa, ang laki ng lalagyan nito. Sabi naman namin yung naglalagay. Kasi nagot naman ang isa, lagyan mo na lang ng 4 na tasa. Isa na 2, ginawa ng 4 na tasa, dahil malaki nga yung kanyang lalagyan. Total marami talaga silang pamilya at balita ko may sakit pang ina. Naragdagang tuloy ang inilagay dahil sa laki ng dalang lalagyan at halos pang wala pang nakalagay na kung 2 tasa nga lang naman. Sa Isaiah 54 verse 2 ay ganyan nakasaan, iyong palakihin ang dako ng iyong todo. Dito mga kapatid, may illustration kung bakit natin nabanggit ito. Sabi ng Isaiah, iyong palakihin ang dako ng iyong todo at maglaglag ang tabi ng iyong mga tahan. Huwag kang mag-urong, habaan mo yung lubid at patibayin ang mga tulos. Pansinan sinasabi dito mga kapatid, hallelujah, praise God. Palakihin ang isang toad, ang iyong toda, lalong iladlad sa tabing, habaan ang lubid at patibayin ang mga tulos. Nais ito sa atin ang kahalagahan ng pagpapalawa. Ayan. Pagpapalawak, pagpapalaki, spread. Amen. Hallelujah. At huwag limitahan. Amen. Bakit? Sapagkat nais ng Diyos na lalong makagawa at magpapalang. Tingnan natin ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Hallelujah. At iyong panghawakan ito. Bumalik tayo sa panahon ni Abraham. Amen. Nagkaroon siya ng pangitain na sinasabi sa kanyang Diyos, siya gagantipalaan. Subalit sinabi Yahweh, anong gantimpala ibibigay mo sa akin?
wala naman akong anak na maging tagapagmana ko lamang ay si Eliezer lamang. Subalit nangako ang Diyos at sinabing, hindi alipin ang iyong magiging tagapagmana. Ayan, amen? Masdan mo mga bituin. Mabibilang mo ba yan? Amen? Ganyang karami ang magiging anak mo at mga apo. Tumingin si Abraham sa langit. Ano ba't lahat yata ng panahon ngayon ay napakarami mga bituin na nakikita niya? Masayang nagsimulang bumilang. Imagine, binibilang ni Abraham yung mga bituin. Marahil, hallelujah, praise God, nasa lupa ay pang hindi mangawit ang kanyang ganun pa man, nasabi sa napakarami, hindi ko mabilang. Napakapal, nasabi sa sarili, napakarami, sabi na hindi niya mabilang. So, ang Diyos na higit sa kanyang anak sa Ephesians chapter verse 2, ipinahagit nito ni Pablo sa Diyos na makakagawa ng higit kaysa sa lahat na maaari natin hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan naghahari sa atin. Kaya sinimulan na natin dagdagan at palawakin ang nasasak. Ang mga kasasayang na minsan, pumasok ang pantog na si Michelangelo na sa studio upang suriin ang guhit ng kanyang mga estudyante. Nang lapitan ang gawa ng isa niyang pabuting mag-aaral, matagal na tumayo sa harap nila sinipat-sipat o tinignan chinecheck niya. Tapos pagkamangha ay sa mga laron, kinuhang pencil at may sinulat sa napalihis sa kalbas. Ano ito? Hindi kaya ito pumasa sa kanya. Tinignan nila ang sinulat at mga sulat ay amplios, na ang kahulugan ay palakihin o napalakihin kasi may estudyante doon na nag-drawing. Tapos nakita niya yung paper doon na nilagyan ng parang scratch o amplios, ibig sabihin napalakihin pa yung palawakin. Amen? O at maganda, masasabing gawa ng isang henyo. Subalit halos ay nasiksik ito sa canvas. Kung ito ay ilalagay sa mas malaking canvas, ay lilitaw ang lalong ganda dito at hindi magsisiksik. Hindi ito tinanggihan ng bantog na maestro ng pensil. Ngunit ipinahalig sa pagpapalaki nito ay higit na mas maganda. Sa maraming pananampalataya, sinasabi ng Panginoong Ample, sinasabi ang palawakin. Ito mga kapatid, ito yung ating tinutukoy dito. Palawakin mo ang iyong pananampalataya, palawakin mo ang iyong pangitain, pangalawakin mo pa ang iyong gawain, palawakin mo pa ang iyong nasasakupan. Huwag kayong matakot, huwag yung tignan ang iyong kapaligiran na nagbibigay sa inyo ng takot. Ang tignan nyo ay ako, ang aking kapangyarihan at aking magagawa. Amen, dito mga kapatid, sinasabi nila, ibig sabihin, palawakin natin yung ating magkaroon tayo ng vision. Amen, kaya ang laging sinasabi ni Pastor sa atin ang tingin lang natin ngayon, 20 tayo, 30, pero mas malawak pa yung dapat natin i-vision, palawakin pa natin yung ating magagawa sa Panginoon. Hallelujah, praise the Lord, na ito mapupuo itong magiging 50, 60, 80, o 100. Yun ang ating prayer, mga kapatid. Amen, huwag tayong, nandun lang tayo sa Zoom na parang wala lang, attender lang tayo, mga kapatid. Dapat palawakin pa natin. Yes, maganda at matutuwa ang Panginoon, gagalak dahil nandito tayong lahat. Amen. Hallelujah, nagkakaroon na ng fellowship, sumasamba, umaawit, kumakanta, nananalangin, pero meron pang gusto ng Panginoon, mga kapatid. Ang bawat sa atin, mga kapatid, magkaroon pa tayo ng desire, palawakin pa natin yung pananampalataya natin, yung paglilingkod natin, mga kapatid. It's not enough yung Sunday lang. Amen? Hallelujah. Ang pagdal is not enough niya, mga kapatid. Kaya meron tayong Bible study every Thursday. Yun na nga, wala na nga tayong face-to-face dahil, hallelujah, praise God. Pero, yung bigyan natin na tayo magbasa tayo, mag-aral tayo, magkakaroon tayo ng tayo. Kasi kung hindi tayo magbabasa ng Biblia, mga kapatid, wala tayong ibibigay kapag wala tayong may share. Amen? Kapag may nakita natin sa kapwa natin, kapitbahay, kaibigan sa bus, ano pa ibibigay natin, mga kapatid? Kaya, so, kailangan natin palawakin pa natin. It's not enough yung maging attender lang tayo, mga kapatid. And it's not enough na tayo hours na or song leaders, yes, nagpapagamit tayo sa pero nais pa ng Diyos sa palawakin pa natin yung ating pananaw at paglilingkod sa Panginoon. Amen? Amen. Natutuwa ang Lord dahil nagagalak siya, kagaya nung nabanggit natin kanina na isang teacher, bagamat henyo yung estudyante, pero hindi pa siya satisfied yung teacher na yun. Mas gusto niya, kung mag-drawing siya, hindi yung lahat na ito suko. Kailangan may space para makita yung dinuhin niya. Amen? Hallelujah. Kasi mas maganda yung talagang merong mas pinalawak pa, mas pinaganda pa. Amen. Hindi tinutukoy ng Panginoon sa bawat isa. Palawakin pa mga kapatid. Hindi lang din dapat here. Kailangan it's time. It's time na talaga mag-soul winning tayo, mga kapatid. Amen. It's time na binigyan na tayo ng Lord na napakagandang
punuin. Amen? Hallelujah. That's the reason. Everything happened for reason. Bakit tayo naalis doon o inalis tayo, mga kapatid? Dahil doon, dahil dito we can praise, we can shout, we can dance. Hallelujah. Praise. At bibigyan pa tayo ng maraming kaluluwa, mga kapatid. Maraming kaluluwa kung iisip kung magkakaroon lang tayo ng desire na maglingkod sa Panginoon. Tapos hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. So kami ng Diyos ay natatanggilaan ang ating kakulangan sa pananampalataya. Amen. Nakikita ng Lord yan, mga kapatid. Amen. Bilang guro o tayo mga estudyante o bilang ama o hallelujah o bilang Panginoon at tayo mga lingkod ng Lord. Gusto niya tayong magkaroon pa ng desire, lumako pa, mga kapatid. Amen. Yan din ang prayer ko, mga kapatid, na once and for Jesus, magdala tayo ng isang kaluluwa. Alam mo kung bakit tayo dumami ngayon? Dahil may isang kaluluwang nag-invite sa atin. Amen? May nag-invite sa si Starlene. May nag-invite sa Sister John. So, dapat mag-multiply din tayo. Dapat ibahagi natin din sa Panginoon. Ibahagi natin. Magdala rin tayo ng kaluluwa for Jesus. Sapagkat totoo, mga kapatid, lalapit na ang pagdating, may piano at may langit. Ibahagi natin ito sa mga mahal natin sa buhay. Ibahagi natin ito sa mga kaluluwa. Amen. Huwag lang yung tayo lang. Hallelujah. Amen. Magkaroon tayo ng mag-iinit at Lord, hallelujah. I want to share. Ayaw ko rin mapunta yung kapatid ko, yung anak ko, yung ako, yung mahal natin sa buhay. Kaya ibahagi natin ang salita ng Panginoon, mga kapatid. Talagang malapit na ang pagdating ng Panginoon. Hallelujah. Talagang nandiyan yung sign and wonders. Ayan na yung mga kapatid. Kung talagang we are men, kung talagang we are concerned, wag na natin hintayin pa yung Noah's Day, mga kapatid, na kung kailan huli na sinara na ng Panginoon yung boat, hindi si Noah ang nagsara, kundi ang gano'n din ang mangyayari. Kaya huwag tayong maging parang ano lang, yung parang easy game, amen? Be serious na tayo. Itong pinaglalaban namin, mga kapatid, buhay na walang hanggan, amen? No more sin, no more pain. Yung last teaching ni Pastor sa Bible study, napakaganda, mga heaven. Yung heaven, yung langit na inaasam natin yun, mga kapatid. Ako, personally, inaasam ko yung makalakad sa ginto. Makapiling pa yun, because no more pain, no more time. Mga kapatid, nakakapagod na rin dito sa mundo. Kakapagod na rin. Pero nagiging inspirasyon ang Panginoon. Pag naisip ko, Lord, guys, kung bakit makarating sa'yo, na pagdating mo maging karapat-dapat ako sa kaya mga kapatid, do. Sabi nga natin nung nakaraan meron tayong book of life, mga kapatid. Amen? Yung book of life na yun, hallelujah. Praise the Lord. Yung book of life, dapat mapuno natin yung record na yun. Amen? Dahil kung di natin mapupuno o wala tayong record sa book of life, maalis yung pangalan natin, mga kapatid. So, I encourage yung mga kapatid, hallelujah, palawakin pa natin, magkaroon tayo ng desire, hallelujah, spiritual-minded, mag-spiritual, not carnal-minded. Gawin na natin habang may nakas pa tayo, mga kapatid. Amen. Habang may buhay pa tayo. Hallelujah. Maglingkod na tayo ng todo, mga kapatid. Huwag na natin sayangin. Hallelujah. Yes, nagkakamali, nagkakasala. Pero yung magagawa natin sa Panginoon, gawin na ang Diyos ang paghusga, mga kapatid. Hallelujah. Dahil ang inaasal natin, nagmatay na rito. Hallelujah. Dahil buhay na walang ang makapiling ating Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. So, hallelujah, ang gawain ng pangkalaliwang makikita sa isang sulog. So mga kapatid, marami na rin ang hindi laman sa ating bansa, kundi makapagpadala mga manggagawa. Ayan, nagpapadala ang Panginoon ng manggagawa. Tayo rin, mga order din tayo, manggagawa rin tayo ng Panginoon, mga kapatid. So, pinapayo ko na nabuksan natin ang maluwang ang ating bibig. Huwag tayong mahiya. Amen, yung pakikinggan niyo yung teaching ni Pastor Oscar Pical, how to win soul winning. Napakaganda yung mga kapatid, pakinggan niyo yun. Hallelujah. At pinapayo nga natin, hallelujah, palawakin ang pagtanaw at pakinggan ang tinig ng Panginoon. Palakinin pa ito, palakin at palakin. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Praise the Lord. Tayo tumayo, mga kapatid, at panalangin ang ating salita ng Panginoon. Nahilang ang masalain ko rin, Panginoon, today, O God.